Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay 8 ng Mayo taong 2012, ika-36 na araw na po ng impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona. Ito po ang programang Ang Paglilitis, Katarungan para sa Bayan. Ako si Cathy San Gabriel. At ako naman po si Attorney Mark Castrodes. Tulong-tulong pa rin po ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, radio stations nationwide at sa internet. Pwedeng mapanood din ng www.ptv.ph para ihatid sa inyong buong-buo ang impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona. Samantala po, alamin natin ang pinakahuling ulat mula sa labas ng Senado. Kasama po natin si Zarina Lusuegro. Zarina? Patas na pagdinig ay pinapatupad ngayon ng Senado na tumatayong impeachment court para sa pagpapatuloy ng pagdinig ng impeachment case laban kay Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Ayon kay Senate President Juan Ponce Enrile, ay gagamitin ng korte ang kapangyarihan nito na magpatawag ng mga testigo para sa akusado na si CJ Corona. Patunay na nga dito yung pagdinay nila ng motion na inihain ng prosecution patungkol sa pagtestigong muli ni DOJ Secretary Leila De Lima. Pero pakiusap naman ng Senado na sana ay itigil na ng depensa ang pagpapatawag ng mga testigo na walang kinalaman o hindi makakasagot sa lahat ng mga alegasyon patungkol sa punong maestrado. Kung ating matatandaan kahapon ay 2 testigo ang hindi pinayagan ng Senado na tumayo sa witness stand. Samantala tinatayang nasa 4 o hanggang 6 pa na testigo ang ihaharap ng depensa ngayon sa witness stand at kabilang na nga dito si DOJ Secretary Leila De Lima. Samantala hindi naman nagustuhan ni Senate President Juan Ponce Enrile ang paghain ng depensa ng motion to inhibit ng depensa para kay Senator Ed Angara. Ayon dito, imbis daw na magpatigil ng isang senator judge ang depensa ay mag-focus na lamang daw umano yung mga ito kung paano maipapanalo ang kaso. Sa panig naman ni Senator Angara ay hindi umano daw ito mag-i-inhibit sa kaso at magpapatuloy ito hanggang sa matapos ang proceedings. At yan muna ang pinakahuling balita dito sa labas ng Senado. Back to studio with Cathy and Mark. Maraming salamat, Sarina. Panoorin naman po natin mga kababayan ang recap namin sa naganap kahapon. Matapos ang mahigit 1.5 buwan na recess, nagsimula na muli ang impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona. 3 testigo ang ipresenta ng depensa. Subalit disappointed daw si Presiding Officer Juan Ponce Enrile sa mga testigo na iniharap ng depensa. Sa isang caucus bago magsimula ang paglilitis, binasura ni Presiding Officer Juan Ponce Enrile ang pagtutol ng prosecution sa muling pagtawag sa witness stand kay Justice Secretary Leila De Lima. Inuutos ni Enrile sa depensa na ipaschedule ang pagharap muli ni De Lima. Ipinunto naman ni Senadora Miriam Defensor Santiago na may otoridad ang impeachment court na utusan ng bawat panig na tapusin na ng maaga ang paglilitis. Sinabi pa ni Santiago na anumang ebidensya ukol sa di umano'y irregularidad sa pagbenta ng ari-arian ng Basa Guidote sa Maynila ay irrelevant. Gayunpaman, sa kabila ng pahayag na ito ni Santiago, ay itinuloy pa rin ng depensa ang pagtawag sa witness stand kay dating Manila Mayor Lito Atienza dahil mahalaga daw ito sa issue ukol sa proceeds ng ibinentang property. Sa kanyang cross-examination, pinatotohanan ni Atienza ang 2 photocopy ng checking ibinayad kay Cristina Corona na nagkakahalaga ng mahigit 34 million pesos para sa property na pag-aari ng Basa Guidote Enterprises. Dito pa lamang ay nagtalo na ang prosecution at defense panels ukol sa 2 photocopy ng cheque kung saan ang isa ay may nakalagay na ITF o in trust for at ang isa ay wala. Pinatotohanan din ni Atienza ang disbursement voucher na ipinisinta ng depensa para sa cheque kung saan nakalagay na pay si Cristina Corona in trust for Basa Guidote. Tinawag din sa witness stand ang officer in charge ng Law Division ng Bureau of Internal Revenue na si VC Kadangin. Nais ng depensa na maipakita na hindi na pinagbayad ng capital gains tax sa pagbenta ng property ng Basa Guidote. Sinabi ni Kadangin na ayon sa isang BIR ruling, hindi na ipinapabayad ng capital gains tax ng anumang property na isinasailalim sa expropriation o sapilitang pagbebenta. Humarap din sa witness stand si Noel Quintanar ng Fort Bonifacio Development Corporation na developer ng Bonifacio Ridge Property. Ayon kay Quintanar, nabayaran na ni Mrs. Corona ang naturang property noong 2005 pa, subalit hindi ito agad na turnover dahil silang hindi pa natapos na repair works. Ayon sa deed of absolute sale, binili ang property ng 9,159,000 pesos. Ayon sa depensa, inilagay lamang sa salin ng Chief Justice ang Bonifacio Ridge property noong 2010 dahil hindi pa ito formal na na-turn over kay Mrs. Corona.
Inuutos naman ni Enrile sa magkabilang panig na magsumiti ng stipulation ukol sa pagbili at pag-transfer ng ari-arian ng Bonifacio Ridge para di na magtagal pa ang direct examination. Sa isang manifestation, umapela si Public Prosecutor Nery Colmenares na baliktarin ng korte ang pasya nito na ipatestigo muli bilang hostile witness ng depensa si Secretary De Lima. Subalit ang kanyang motion ay di pinayagan ng presiding officer. 2 defense witnesses naman ang hindi na pinaharap para mapadali ang paglilitis. Nag-file naman ng motion to inhibit ang defense panel para kay Senator Edgardo Angara dahil sa conflict of interest. Si Angara ay ama ni Congressman Sonny Angara na spokesperson para sa prosecution panel. Suhestyon naman ni Senator Jinggoy Estrada para pinalamang si Chief Justice Corona para matapos na kaagad ang paglilitis. Doon pa lang, pagka marinig na namin ang side ni Chief Justice tungkol sa mga aligasyon nila, doon pa lang siguro makakapagbuo na kami ng desisyon kung ano ang desisyon namin. Ayon naman kay Defense Chief Counsel Serafin Cuevas, kailangang sundin ang due process. We cannot be bulldozed into presenting this witness because you like him to testify. That is not the order of trial. That is not the demand of justice, Your Honor. Sinabi naman ni Enrile na disappointed siya sa mga testigong inharap ng depensa dahil irrelevant ang mga ito sa Article 2. You cannot say that we are not giving you due process. You have all the time during the recess to study the defense of your client, Correct, Your Honor. to prepare his defense. And we are very appreciative And we of are, that. to tell you the truth, we are quite disappointed that the witnesses that you brought here this afternoon are people who are testifying about the collection of fees. What has that got to do with impeachment? Maagang natapos ang ika-35 araw ng paglilitis si Chief Justice Corona dahil hindi pa daw handa ang ilang pang defense witnesses. Ayon sa depensa, 5 o 6 na testigo na lamang ang kanilang ipapatawag at karamihan ng mga ito ay patungkol sa Article 2. Nais ang depensa na ipaharap muli si Secretary De Lima sa Miyerkules. Mula sa Senado, ako po si Veronica Baluyot Jimenez. Maraming salamat, Veronica Baluyot Jimenez. Samantala, Mark, day 36 nga ngayon. Still, magpipresenta pa rin ng mga ebidensya at testigo itong defense. Kaya makakasama natin tagapagsalita ng depensa, Attorney Tranquil Salvador. Magandang hapon po. Magandang hapon po sa inyo lahat at sa mga nakikinig. Attorney Tranquil, from itong mga observer standpoint, medyo mixed results yung nakuha ng depensa kahapon. Started off very well yung pag-deny no motion to quash nila, pero dun sa dulo medyo napagalitan ng konti ni presiding si Chief Defense Counsel. Ano po ang inyong assessment? Kami naman po, to be very candid with you, kami naman po hindi napapahala dun sa sinasabi yung sa bandang huli, yung 2 testigo, na hindi natuloy pagpresenta. Kasi po, nung maalala nyo naman, na yung aming kasamang abogado was offering to stipulate already. Kasi alam naman niya na yung ordinansa, ando naman ho yun Pwedeng public record yun. Kaya lang gusto niya papakita na may otoridad yan. Ang pamahalaang lokal ng Maynila ay may otoridad. Yun naman pong isa na dokumento doon na sa isang testigo, ipakita na wala nang possession yung pamilya ng Basag Edote, nila Mrs. Corona. So yun. Kaya hindi naman po, although natural ho yung paminsan-minsan, syempre bilang practitioner ho, talaga napagsasabihan ka minsan ng judges. So hindi ka pwede parang sa salita po natin, na pag nakakanti. Kaya hindi naman po pwede. We live by the day sa practitioner po. Ganun. Attorney Salvador, dun sa palitan ng salita between Justice Cuevas and Senator Enrile, ay napag-usapan po yung due process. Pakiramdam po ba ng depensa na hindi nabibigyan ng due process itong si Chief Justice Corona? Hindi naman po, Ang tingin namin ay nabibigyan kami ng pagkakataon. Kaya lang siguro sa kagustuhan na rin po nilang matapos kaagad, Dahil nga gusto nila sa pagtatapos ng pagdating ng June 7 ay tapos na, siguro mayroong excitement rin na gusto nilang mapabilis. Kaya lang, ipinaalala ko lang nga po, nakasyam na araw pa lang naman kami nagpipresenta as of yesterday. Ngayon po, going 10th day lang. Siguro nabanggit lang yun ng aming lead counsel as some sort of a reaction. Hindi naman siguro sinasabing wala o hindi kami nakakatikim ng due process. Naniniwala po kami meron. Kaya lang siyempre sa kagustuhan natin na matapos po ito. Sana naman ibigyan kami ng konting pag-unawa. Kathy, we are honored to have with us also Senator Antonio Trillanes. Magandang hapon po, Senator. Mukhang kahapon, Senator,
bumilis ang takbo ng trial. Nakalimang testigo po, wala po masyadong katanungan coming from our senator judges. Ano po ba yung naging usapan ng ating mga senator judges dito sa conduct nito mga nalalabing araw? Una-una, good afternoon, Kathy, Mark, and attorney. Yung usapan naman, actually wala namang usapan na wag na magtanong or anything, kundi at this part of the impeachment trial, medyo nawala ng initial excitement of asking and all that. So medyo substantial na yung appreciation ng ng mga senator judges. And yun lang narinig ko yung pinag-usapan nyo kanina. Gusto ko lang sabihin na ito kasing approach ng defense panel is very legalistic. They should have learned from the impeachment trial of President Estrada na nung ganun ang naging approach, it didn't work this is a political trial. Sinasabi na kami, yung mga senator judges, while some are lawyers, some are not, and but we are appreciating all these things in a different plane. So pagka pinepresentahan nyo kami ng mga testigong alam namin in our appreciation of the evidence na hindi siya diretso sa gut issues, parang we feel that the respondent, si Chief Justice, is not being given the defense, the best defense available to him. Senator Trillanes, kahapon po tumayo si Senator Estrada at hiniling po na tumestigo itong si Chief Justice Corona. Karamihan po ba sa inyo among the senator judges ay umaasa pa rin na magte-testify mismo itong si Chief Justice? Not really hoping, but most share the same sentiment as Senator Estrada na mas maliliwanagan lahat. Although, of course, yun nga, he cannot be compelled to testify against himself. Pero sinasabi na natin na at this point of the impeachment trial, na-establish yung mga discrepancies na if left